Kasi pupunta rin naman talaga para maggawa ng investigation. Para walang distraction. Ang ano yan, baka napatay yung apoy, tapos na-realize yung pwedeng tumawag. 3 oras na, tsaka kayo natawag, patay yung apoy. So, mahirap gawa na report pag gano'n. Tapos mag-claim kayo ng insurance. Nasunog kayo, alas 7, tumawag kayo, alas 12. Dapat tawag agad. Evacuate immediately if the fire is out of control. So, ito, decision ng ano talaga to, na mga admin nyo. Hindi naman porke nasunog yung isang, sabihin mo, basurahan, nalagay ng cigarette box. Ang liit-liit lang yung sunog, pina-evacuate mo yung ilang building to. 4 no? Ilang building ko to sir? Ito sir, ilang building? 2 no? 4. Ito po, ito 2 to. 2 no? 4 to. O diba? Ano yan, decision niya yan? Baka may nasunog na isang unit. Basurahan lang pala, maliit lang pala. Nag-declare ka ng evacuation. Sa pagmamadali ng mga tao nagkagdahulog, yung pala maliit lang yung nasusunog o hindi naman damaging, namatay na. Nagkausok na amoy. So ano yan? I-practice yan. Decision making yan. Tell the other occupants and neighbors. So ito naman yung kabaligtaran. Malaki na pala yung sunog, hindi ka naman nag-notify. So nung nag-decide ka na magpa-evacuate, masyado na marami. And here to firefighters. Siyempre, maliit lang yung mga hallway, maliit lang yung mga kalsada, baka yung iba, nagkakalabas ng sasakyan, paano naman makakapasok yung bumbero? Yan yung mga ano, dapat i-strategize natin kung paano